Sa mga nagdaang kabanata ay isa-isang pinapabagsak ni Xiao Chen ang mga disciples na walang pag-aalinlangan na sumugod sa kanya. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay sinabi ng core disciple kay Xiao Chen na bitawan siya nito. Nagpumiglas ang core disciple at nagtagumpay naman siya dito. Mabilis na nakarating sa likod ang core disciple at nang akmang aatakehin na siya nito ay agad niya naman itong napansin. Nasabi pa nga ni Xiao Chen sa kanya na ang lakas ng loob mong pumuslit ng atake sa akin. Nagtaka naman ang core disciple dahil mabilis siyang napansin ni Xiao Chen. Kaya naman sa inis ni Xiao Chen ay binigyan siya ng matinding atake na sabi pa nga niya na ngayon ay mamatay ka na. Subalit ang Blazing Sect Master ay naghanda ng atake at ang ginamit niyang teknik ay Flame God Palm. Mabilis na nagtutungo ang hangal na Blazing Sect Master kay Xiao Chen at kumpiyansa siyang mapipinsala niya ito dahil ito ang kanyang pangmalakasang atake. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na talagang napakatigas mo. Bago pa man niya matamaan si Xiao Chen ay mabilis itong nakaiwas na ipinagtaka naman niya na sabi pa nga niya na ang mabahong batang ito. Binigyan siya ng matinding sipa ni Xiao Chen upang ipaalam sa kanya na walang kwenta ang kanyang mga teknik pagdating sa kanya. Humagalpak sa sahig ang hangal na Blazing Sect Master sa kanyang mga kahibangan. Inapakan ni Xiao Chen ang hangal ng may kasamang matinding pressure na sabi na lang ng hangal na Sect Master na sobrang bigat. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na sinabihan kitang humiga lang, sino ba ang nagsabing tumayo ka? Dagdag pa niya na alam ko ang pamamaraan ng pagbagsak mula sa langit na palm technique, ngunit hindi ito kasing hinanang sa iyo. Subalit ang hangal na Divine Sword Master ay gumamit na ng pangmalakasang teknik. Nasabi pa nga niya kay Xiao Chen na ikaw ay masasabi kong malakas. Pero sa tingin ko hindi mo kayang tiisin ang atake ko na Thousand Sword Summoning. Dagdag pa niya na ang atakeng ito, na ipinasa sa akin, ay isang ikapitong baitang na martial art. Sa kanyang mga sinabi kay Xiao Chen ay hindi man lang ito nagpakita ng takot. Ilang sandali pa ay pinakawalan niya na ang kanyang atake sabay sinabi kay Xiao Chen na ang iyong kamatayan ay dumating na. Wala namang reaksyon si Xiao Chen sa mga pinagsasabi ng hangal. Nasabi na lang ng mga disciples na nakakasaksi na Thousand Sword Summoning, ito ang Sword Master. Naway magpakita ng awa ang langit. Nasabi na lang ni Xiao Chen na Thousand Sword Summoning sabi mo. Kung nakita man ng sinumang kataas-taasang espada ang iyong libo-libong espadang summoning, ay natatakot ako na mahihiya siya hanggang sa mamatay ito. Bago pa man tumama ang atake ng hangal na Divine Sword Master ay nilabas ni Xiao Chen ang kanyang teknik na kung tawagin ay Demon Hand. Ilang sandali pa ay tuluyan nang nagsalpukan ang kanilang atake, at ang atake ng hangal na Divine Sword Master ay nawasak lang na parang nasa unang baitang lang ng antas. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na ang Demon Hand na nasa ikatlong baitang ay madali lang itong nasira ang iyong sword technique. Dagdag pa niya na isipin kung gaano kasama ang iyong swordsmanship. Nakaramdam naman ng takot ang hangal na sa isip-isip pa niya na ang taong ito ay talagang nasa antas na ng supreme level, na ang Thousand Sword Summoning ay walang nagawa laban sa kanya. Subalit napangiti siya na sabi pa nga niya na gayunpaman, ang totoong kapangyarihan ng Thousand Sword Summoning ay hindi iyon. Tuwang-tuwa ang hangal na sabi pa nga niya na sa pagkakataong ito ay mamamatay ka na. Ilang sandali pa ay sumigaw ang hangal na may pang-asar na mamatay ka na Zhu Chanzhen. Nagkaroon ng reaksyon ang mga basag na espada sa sahig na ipinagtaka naman ni Xiao Chen. Maya-maya pa ay lumutang ang mga basag na espada at nag-transform sa matulis na bagay. Nadiriktang tumama sa ulo ni Xiao Chen na dahilan upang mawalan siya ng malay. Tumawa ng malakas ang hangal na Divine Sword Master sa pag-aakalang patay na si Xiao Chen kaya naman sinabi niya na mabuhay ka Master. Hindi talaga magagapi si Master. Hindi naman makapaniwala sina Master Duan Siliang sa kanilang nasaksihan na sabi pa nga niya na tingnan mo ito. Ito ang iyong tagapagtaguyod, ngayon patay na siya, ito ang walang anino na karayom. Kaya naman nilapitan niya ang hangal na Sect Master at sabay sinabi niya dito na bakit mo ginamit ang mga karayom na walang anino. Isa ka talagang kasuklam-suklam. Sumagot naman ang hangal na Sect Master na sa palagay ko ay hindi ko na kailangang gumamit ng mga walang anino na karayom, walang sino man ang nakaligtas dito. Siguradong patay na si Zhou Chanzhen. Hindi naman naniniwala si Master Duan Siliang na wala na ang kanyang senior na sabi pa nga niya na ito ay imposible ito.
Nagdiwang naman ang mga hangal sa pag-aakalang patay na talaga si Xiao Chen. Nasabi pa nga ng mga disciples na mabuhay ang Master, at hindi magagapi si Master. Ilang sandali pa ay sinabi ng hangal kay Master Duan Siliang na nakita mo ba iyon? Hindi ba't siya ang basurang galing sa bundok ng mga baka, namamatay siya sa ilalim ng aking kamay? Maya-maya pa makalipas ang sandali ay tumayo na si Xiao Chen at sinabi niya sa hangal na Divine Sword Master na bakit mo sinasabi ang tungkol sa pagkamatay ko, medyo makatilang naman ang ginawa mo sakin. Kinabahan ng matindi ang hangal sa kanyang narinig. Napabuntong hininga na lang sila Master Duan Siliang nasabi pa nila na natakot talaga na patay na siya kanina. Galit naman sinabi ng hangal na Sect Master na imposible bakit hindi ka nasasaktan ng Shadow Magic Needle ko. Sino ka ba talaga? Wala na lang masabi si Xiao Chen sa mga pinagsasabi ng hangal na Sect Master. Naglakad si Xiao Chen patungo sa kanyang ngunit natakot ito na sabi pa nga niya na hindi ka pwedeng lumapit sa akin. Hindi naman siya pinansin ni Xiao Chen at nagpatuloy lang siya patungo sa hangal na Divine Sword Master. Nang makalapit siya ay sinabi niya na bibigyan kita ng pagkakataong nasuntokan ako. Nagtaka naman ang hangal sa kanyang mga naririnig kaya naman bahagya siyang natigilan. Inulit naman ni Xiao Chen ang kanyang sinabi na suntokan siya nito. Nagalit naman ang hangal na Divine Sword Master na sabi pa nga niya na iniinsulto mo na ako ng sobra. Ibig mong sabihin kahit hindi ka gumalaw hindi kita kayang saktan di ba? Sinabi Enman ni Xiao Chen na ano? Talagang nakita mo ito, kahit papaano ay mayroon kang ilang talento. Sinabi naman ni Master Duan Siliang na magaling talaga ang senior ang kasanayan sa panlilibak sa mga tao. Sumabog naman sa galit ang hangal na Divine Sword Master na halos pumutok na ang ugat nito dahil sa pang-iinsulto ni Xiao Chen sa kanya. Kaya naman lumayo siya upang maghanda ng kanyang huling teknik. At si Xiao Chen naman ay nanatiling nakatayo. Nasabi pa nga ng hangal na Sect Master habang nilalabas niya ang kanyang huling teknik na Supreme Master, ang aking kapalaran ay isang natatanging banal na espada sa pagitan ng langit at lupa. Dagdag pa niya na ngayon ay ipapaalam ko sa iyo ang kabayaran ng iyong kayabangan. Kinagat niya ang kanyang labi upang maisakatuparan ang gusto niyang mangyari na gamitin ang ikawalong antas ng kanyang espada. Ilang sandali lang din ay nagkaroon ng reaksyon ang malaking espada. At sinabi din niya na ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang tinatagong teknik ng aming sword kick. Maya-maya pa ay tuluyan na nga itong natapas sa kanyang paghahanda at sumambulat ang malalaking espada na nababalutan ng matinding aura. Ang teknik na ito ay tinatawag na 8th level skill 8 Thunder Sword. Tinuro niya si Xiao Chen sabay sinabi na kaakibat ng aking kapalaran at master, kahit na ako ay isang master ng Taoismo, hindi ako maglalakas loob na lumaban. Matapos siyang magsalita ay pinakawalan niya na ang kanyang pangmalakasang atake na mabilis na nagtutungo kay Xiao Chen. Subalit si Xiao Chen ay pinagmamasdan lang niya ang atake na patungo sa kanya. Sinabi naman ni Xiao Chen na ito ay masyadong mahina. Tulad mo, ito ay mas masahol pa kaysa sa batang lalaki na nagngangalang Jiang Waxian. Na kahit papaano ay nasira niya ang depensa ko. Ilang sandali pa ay nababahing na si Xiao Chen. Nakalaunan ay tuluyan na nga itong nabahing at lumabas dito ang matinding enerhiya na hugis usok. At sa pangalawang bahing niya ay lumabas ang napakakapal na enerhiya. Nakalaunan ay kinain nito ang atake ng hangal na Sect Master, dahilan upang magkapira-piraso ang malalaking espada. Nagulat naman ang hangal sa kanyang nakikita dahil sa isang iglap ay nadurog ang kanyang atake. Nasabi pa nga niya habang nanginginig sa takot na ito ay imposible. Na kahit ang mga core disciples ay bahagyang kinabahan na sabi pa nga nila na siya ay bumahing lang at nawasak ang 8 Thunder Swords. Dagdag pa ng isa na hindi natin matatalo ang halimaw na ito ay napaka-imposible. Nagtataka naman ang Mystic Valley Master na parang pamilyar sa kanya ang taong ito. Nang inag sa takot ang hangal na Divine Sword Master habang pinagmamasdan niya si Xiao Chen. Tinignan ni Xiao Chen ang hangal na Divine Sword Master ng seryoso na ngayon ako naman. Habang pinagmamasdan ni Mystic Valley si Xiao Chen ay napapaisip siya na ito ba ay isang ilusyon. Bakit pakiramdam ko ang taong ito ay napakahawig ni Xiao Chen? Kaya naman sinabi ni Xiao Chen sa hangal na Divine Sword Master na tapos ka na ba? At oras na ba para ako naman ang umatake? Matapos niyang magpaalam na siya naman ang aatake ay agad-agad ito na sumugod. Napangiti naman ang hangal na sabi pa nga niya na masyado pang maaga para patayin ako.
Elder, hindi ka ba pwedeng huminto sa ngayon? Naramdaman naman ni Xiao Chen ang isang atake kaya naman bahagya siyang napaisip dito. Subalit bago pa man siya makapag-isip ay lumabas na ang isang espada na nababalutan ng maitim na aura. Kaya naman bago pa man siya makalapit sa hangal ay mabilis na patungo ang espada sa kanyang kaliwang bahagi. Na hindi naman niya naiwasan at nagtataka siya kung sino ang nilalang na may-ari nito dahil batid niyang hindi ito galing sa hangal na sect master. Sa lakas ng atake ay tumilapon ng malayo si Xiao Chen dala-dala ang nakatarak na espada sa kanyang kaliwang dibdib. Humagalpak sa sahig si Xiao Chen at hindi makapaniwala sa atakeng hindi niya inaasahan. Lumabas naman ang nilalang na umatake sa ating bida, at sabay sinabi kay Sect Master na kung huli na ba siya. Sumagot naman si Divine Sword Sect Master na hindi, dumating ka sa tamang oras. Second Elder, patayin mo ang taong ito. Sinabi naman ni Second Elder na itong lalaking nakamaskara ay sinaksak ko, kahit hindi pa siya patay ay masusugatan siya ng malubha. Mabilis na bumangon si Xiao Chen upang ihanda ang kanyang sarili dahil hindi basta-basta ang nilalang na dumating. Nasabi pa nga niya habang sinusuri ang sugat nito na ang kombinasyong ito. Naiintindihan na ng matandang ito ang kapangyarihan ng bata sa mundong ito. Dagdag pa niya habang lumalaki ang kanyang sugat na ang espadang ito ay tila ginawa gamit ang kaunting kapangyarihan sa espasyo at madilim na elemento. Sa loob ng kaluluwa ni Xiao Chen, ay makikitang nakapasok na ang dark elements upang wasakin din ang kanyang kaluluwa. Sa kanyang ginawang pagpasok ay pinalabas siya ng banal na buhay ni Xiao Chen na nagpalabas ng matinding aura. Nang maramdaman ng dark elements ang matinding kapangyarihan ay bigla itong natakot kaya naman hindi na ito tumuloy pa. Maya-maya pa ay naghihilam na ang sugat ni Xiao Chen. At unti-unti nang nawawala ang maitim na elemento dahil sa ginawa ng banal na buhay ni Xiao Chen. Napahanga naman ang Second Elder dahil nagawang mapawalang bisa ang dark element sa katawan nito na sabi pa nga niya na nagawa mong mapawalang bisa ito, subalit ang pangalawang espada ko ay tiyak na kukuha ng buhay mo. Maya-maya pa mabilis na naglaho ang Second Elder. Nang makita ni Xiao Chen ito nasabi na lang niya na ito ang space distortion. Mabilis na nagtutungo ang espada na nababalutan ng matinding aura na agad namang napansin ni Xiao Chen. Mabilis siyang umiwas subalit kahit anong gawin niyang pag-iwas ay talagang nagagawa nitong makasunod. Dahil hindi niya maiwasan ang atake ay wala na siyang ibang pagpipilian kundi harapin ang atake, na agad naman niyang ginamit ang roar technique upang mapigilan ang atake. Nang magsalpukan ang atake ay makikitang lamang si Xiao Chen dahil dito at nilamon ang espadang nababalutan ng aura. Ramdam ng mga hangal na sect master ang matinding salpukan ng magkabilang atake. Na kahit sila Master Duan Siliang ay ramdam ang matinding enerhiya na nagkalat sa paligid ngunit nag-aalala si Duan Siliang. Napa-atres si Xiao Chen upang maghanda sa mga susunod na atake ng Second Elder. Nang makalayo ng bahagya ay napabuntong hininga na lang siya. Sa ginawang atake ni Xiao Chen ay nasabi na lang ng Second Elder na lumalabas na ikaw ay isang advanced spirit starting stage, talagang. Hindi nakakagulat na maglakas loob kang gumawa ng ganoong palabas. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Nasabi na lang din ng hangal na sect master na ang taong ito ay nasa parehong yugto na hindi nakakagulat na siya ay nasa pangangibabaw. Napangiti ng malademonyo ang hangal na sect master. Sabay sinabi niya kay Xiao Chen na pero paano kung magka-level kayo? Ngayon ay nakatadhana kang mamatay sa espada ng aming elder. Habang inaayos ni Xiao Chen ang kanyang sarili ay nasabi na lang niya na kawili-wili ang matandang ito. Dagdag pa niya na mukhang hindi ako mananalo sa malayo ang atake, pero wala akong ibang martial arts para talunin siya ngayon. Kung ganoon, hayaan mong ibalik ko ang lahat sa iyo. Habang nilalabas niya ang kanyang aura ay sinabi niya sa mga hangal na dapat kang matuwa, dahil ang susunod na mangyayari ay isang beses lang na mararanasan sa talaan ng iyong buhay. Ilang sandali pa ay mas lalong tumitindi ang aura na lumalabas sa katawan niya, sabay sumisigaw siya na parang hindi pa ito ang katapusan ng kanyang lakas. Sa isip-isip pa niya habang nagliliwanag ang kanyang mata na ang alam lang ng mundo na ako ang may pinakamataas na physical fitness at ang martial arts na pinagkadalubhasaan ko ay nakakagulat.
Ngunit hindi nila alam na ang pinakasimpleng kamao ay ang pinakamakapangyarihan. Sinabi naman ng second elder kay Xiao Chen na ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kalakas kumpara sa iyo. Matapos niyang sabihan si Xiao Chen ay agad niyang pinakawalan ang nakakakilabot na atake, si Xiao Chen naman ay patuloy lang na nagpapalabas ng matinding aura. Nang makalapit ang mga atake sa kanya ay agad siyang umiwas. Nagtataka naman ang hangal na second elder kung ano ang ginagawa ni Xiao Chen. Patuloy na umiiwas si Xiao Chen sa mga espadang nakasunod sa kanya. Maya-maya pa ay sinalubong na niya ang mga espada at inactivate ang kanyang mabibigat na atake. Kung tawagin ay heavy kick, at ang heavy punch. Mabilis na nawasak ang mga espadang nababalutan ng aura. Hindi makapaniwala ang hangal na second elder sa kanyang nakikita dahil sinasayawan lang ni Xiao Chen ang kanyang mga espada. Sa isip-isip naman ni Xiao Chen na ang langit at ang mundo ay may parehong pinagmulan. Ang kamao ay ang langit, ang mga binti ay ang lupa, ang katawan ng tao ay sumusuporta sa langit at ang kabuuan ay ang tao. Maaaring patayin ng kamao ang walang kamatayang Buddha at masira ng paa ang mapang-akit na estado ng mga multo, na para sa pisikal na pagsasanay. Maya-maya pa ay natapos na niyang wasakin ang mga espadang binalutan ng aura. At nasabi na lang niya na matagal-tagal na rin simula nung ginamit ko ito. Napaisip ng bahagya ang hangal na second elder sa kanyang nasaksihang performance. Nasabi na lang niya kay Xiao Chen na ikaw isa kang physical body practitioner. Napahanga naman si Xiao Chen sa mga sinabi ng hangal na second elder na sabi pa nga niya na hindi ko inaasahan na mayroon kang kaunting paningin. Tumawa naman ng malakas ang hangal na second elder sa mga sinabi ni Xiao Chen. Sabay sinabi niya na ignorante na bata, ipinagmamalaki mo ba ang iyong pisikal na pagsasanay sa katawan? Isa ka lamang basura na hindi makapagpapahina ng espiritual na kapangyarihan. Ang lakas ng loob mo na maging proud sa harap ko. Dagdag pa niya na hayaan mo akong sabihin sa iyo, na kahit gaano kalakas ang katawan mo, ay wala kang laban sa dalubhasa sa spirit magic. Mabilis na nag-teleport ang hangal na second elder sa likod ni Xiao Chen na ikinabigla naman niya. Napalingon si Xiao Chen sa kanyang likuran na nagtataka. Kaya naman inatake niya ito ng isang heavy kick, ngunit wala itong silbi dahil sa ginawang shield ng hangal na second elder. Kaya naman nagtataka si Xiao Chen kung anong klaseng shield ang ginamit ng matanda. Sinabi naman ng hangal na second elder kay Xiao Chen na ang aking magic power ay hangin. Hindi lang ito makakatulong sa akin na sirain ang mga bagay na kadalasang hindi nasisira. Kaya din akong protektahan nito, sabay pinitik niya ang kanyang daliri at tumilapon si Xiao Chen sa lakas nito. Nagpatuloy sa pagsasalita ang hangal na second elder habang binubugbog niya si Xiao Chen na sabi pa niya na kapag tumuntong ako sa larangan ng advanced spirit power, magagamit ko ang space distribution martial arts, na perpektong gumagana sa aking spirit magic power. Pagkatapos ay maaari akong umatake mula sa lahat ng dako. Pinag-aaralan naman ni Xiao Chen ang mga atake ng hangal. Aaminin kong napakalakas mo bilang isang physical body practitioner. Kung ang iyong kalaban ay nasa parehong yugto sa iyo, nag-aalala ako na hindi mo siya magiging kalaban. Ngunit, sa kasamaang palad, nakaharap mo ako. Pinaglaruan si Xiao Chen ng hangal na second elder. Ngunit same time na pinag-aaralan ni Xiao Chen ang mga atake ng hangal, dahil ang lahat ng atake ng nilalang ay wala itong silbi sa physical defense nito. Tuwang-tuwa naman ang hangal na sect master sa kanyang mga nasasaksihan na sabi pa nga niya na si Zhu Chanzan ay mamamatay na sa pagkakataong ito. Nag-alala naman sila Master Duan Siliang sa kanilang nasaksihan. Sa kabilang banda naman ay patuloy lang sa pagsisilita ang hangal na second elder na kahit gaano kakalakas, kaya kitang wasakin sa isang kamay lang. Zhu Chanzan, hindi ba't napakalakas mo? Bakit hindi ka makalaban? At dito na din matatapos ang ating episode 9 mga bida, ngunit hindi dito natatapos ang ating araw kung walang matinding shoutout, kaya naman shoutout kay Julian Granada, Marvin Z, Joel Aldave, Don Bajamon, Kitty Paps, Gemart Fet Jess, Kale General Siklab Fanila, Boy Hunter, Christopher Carl Castilla. Hanggang dito na lang muna mga bida, at sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo, at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata mga bida, kaya naman mangyaring pa like na lang po.